balik na nga tayo sa hardcourt at kay Soto, Kushigaya Alphas laban sa team ng Mikawa Seahorses ang laro. Solid pa rin ang mga imports ng Mikawa at nakita natin na kayang-kaya ni Kai na sabayan ang mga players ng Mikawa na umabot ang kalibre sa NBA at solid ang nilaro sa mga liga na merong high level competition. Dito nga maganda ang pagpekin kay Soto, kumagat naman ang two-time Greek League champion na si Zach August. Hindi pumasok ang unang attempt ni Kai pero nakuha niya ang rebound, konting fake bago dinakdak ang bola sa ring. Napaganda pa ni Kai ang kanyang opensa at dagdag rebound pa nga. Wala na ngang nagawa pa ang mas maliit na kalaban na sumubok na i-box out itong si Kai Soto kung hindi manood na lamang sa tip-in ni Kai. Tihamak na mas matangkad si Kai Soto kaya easy basket ang nagawa niya sa play na ito. Kay nakita na merong open lane, diretso lang papalapit sa basket at depensa ng kalaban wala sa ayos, kaya naman kay Soto isang solid na two-handed slam ang nagawa. Ito yung isa na napapansin natin dito kay Kai, ang kakayahan na makita kaagad ang mga open lane at magandang spot sa opensa malapit sa ring. Kaya naman kung hindi pinapasa sa kanya ang bola ay nagre-react nga rin minsan si Kai dahil maganda ang pwesto malapit sa basket pero bakit yung bola hindi binibigay sa kanya, at may mga ilang plays talaga na ganito ang nangyayari sa play ng Kushigaya. Nagandahan naman tayo sa play na ito ni Kai Soto, nakita ang kanyang kakampi malapit sa basket at ngayon napunta ang atensyon ng depensa sa kanyang kakampi. Triple team na nga. Kai Soto naman nakita na may open lane, walang depensa sa loob ng paint, open na open, kaya lumapit sa basket itong si Kai. Sakto ang pasa ng kanyang kakampi, highlight play na naman ang naging eksena, dinakdak ang bola, may sumabay pa nga na defender. Para sa atin, lamang na lamang ang frontline ng Kushigaya Alphas, sa kanila ang loob ng paint laban sa team ng Mikawa Seahorses at maganda ang chance nila na makuha ang panalo sa game na ito. Posible at kaya ng Kushigaya na matambakan ang team ng Mikawa, lalong lalo na kung nag-init nga rin ang opensa ng mga guards ng Kushigaya Alphas. Magiging solid na naman ang laro ni na Kai Soto, Tim Suarez at Jeff Gibbs sa game na ito, at ang isa pang aasahan natin ay ang depensa ng mga guards ng Kushigaya sa 3-point area. Kapag nalimitahan nila ang tira ng Mikawa sa 3-point area, malaki ang chance ng Kushigaya Alphas na makuha ang panalo sa game ngayong araw. Malaki ang frame ni Davante Gardner pero Kai na kaya niyang mabox out ang player na ito at tagumpay na natip-in ni Kai Soto ang bola papasok sa ring. Combo big ang isa sa meron ng Kushigaya Alphas, Tim Suarez at Kai Soto, at kayang-kaya talaga nila na i-dominate ang laro sa loob ng paint ngayong araw. Inside play na naman laban kay Davante Gardner. Hirap nga rin siya napigilan si Kai kapag nasa loob na ng paint malapit sa basket. Sumenyas ng alley-oop play si Kai at nasa likod pa siya ni Davante Gardner pero Kai nakuha ang bola sa ere, sobrang taas ng pasa, wala nang option pa si Gardner dito kung hindi ay sumabit na lamang sa kamay ni Kai, iwas sa easy basket. Highlight play ni Kai Soto. Nagagawa ni Kai na magkaroon ng magandang performance dahil sa kanyang height at nakikita natin na may advantage ang Kushigaya Alphas sa loob ng paint ngayong araw dahil sa kanilang dalawang bigs na sina Kai Soto at Tim Suarez na kanilang magagamit sa inside plays, at meron pa ngang Jeff Gibbs ang Kushigaya, isang solid player na malapad ang body frame para sa pisikalan pang match up kay Davante Gardner, at malaking factor ang depensa ng Kushigaya sa 3-point area. Kapag nalimitahan nila ang puntos ng Mikawa sa 3-point area sa Kushigaya ang game na ito dahil sa loob ng paint, lamang talaga para sa akin ang Kushigaya Alphas laban sa frontline ng Mikawa Seahorses.